Eto medyo, ano ba, medyo masalimuot tong kwento na to at ihanda niyo yung sarili niyo kasi medyo madugo to. Okay? Ang susunod na sulat po ay letter sender natin. Itinago natin siya sa pangalang Liza. Sabi niya, perfect morning po, Pastor. Tago niyo po ako sa pangalang Liza. 8 taon na kaming kasal ng asawa ko. Nabiyayaan kami ng napaka-cute at malambik na 3-year-old baby boy. Matagal po namin itong hiniling sa Diyos. 5 taon po hinintay namin bago kami nagkaroon ng anak pagkatapos kami ikasal. Ang pagdating po ng anak namin, ito masasabi kong mas nagpatatag sa relasyon namin mag-asawa. Pero mali pala yung akala ko. 2 years old noon ang anak namin, napansin kong nanlamig ang mister ko sa akin. Yung dating pagte-text niya, maya para i-check kami, nagbago. Madalas din gabi na siya ko umuwi mula sa trabaho. Gaya ng dahilan ng iba, overtime daw. Napansin ko rin na hindi na mabitawan ng asawa ko yung cellphone niya. Kung minsan umingiti pa mag-isa habang hawak ang cellphone. Pero kapag ako kausap, nagsusungit na siya. Sa mga panahon na to, ang kapatid kong si May ang naging takbuhan ko. Lahat ng napapansin ko sa mister ko, sinasabi ko sa kanya. Nung time na sinabi kong feeling ko may ibang babae mister ko, sabi niya, ano raw ebidensya ko? Tinanong din niya kung nahawakan ko ang cellphone ng mister ko para malaman kung sino ang kachat niya. Sabi ko, hindi, dahil may password siya at nagagalit tuwing hahawakan ko ang cellphone niya. Sabi niya, baka puro duda lang ako at nagpapakapraning dahil sa nakakapanood ko ng online ng mga palabas tungkol sa kabit. Pero hindi, iba talaga ang kutob ko. Isang beses, nakipagkita ulit ako sa kapatid ko dahil sa matinding away namin ng mister ko. Tinanong ko na siya ng diretso kung meron bang iba. Nagalit siya at muntik akong masaktan. Pinuhos ko sama ng loob ko sa kapatid ko. Nung kumalma na ako, naalala ko ang ating gabi na pala at kailangan ko umuwi ng stay out na yaya namin. Nahihiram ako ng cellphone sa kapatid ko para makitawag sa yaya namin. Pagbukas ng cellphone, may nag-text sa kapatid ko. Isang pamilyar na numero. Hindi nakasave ang pangalan niya sa cellphone at nakalagay sa preview ng text message, kasama mo pa ba siya? Miss na miss nga pala kita, pero wag muna tayo magkita dahil nakakahalata na ang kapatid mo. Pastor, nabitawan ko ang cellphone. Kumabog ang dibdib ko na parang sasabog sa galit. Akala ko sa mga pelikula ko lang napapanood ng ganitong kwento ng mga kabit. Nang mga pagkakataong iyon, tumayo na lang ako sa aking kinaupuan at iniwan ang kapatid ko. Dumiretso ako sa bahay para kuhanin ang anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko alam paano tatapusin ang sulat na to, Pastor. Pero gusto ko lang sabihin na grabe ang sama ng loob ko ngayon. Ang sakit maloko ng 2 taong pinagkatiwalaan mo ng lubos. Ang hirap naman na to. Ano ba naman to? Itong ganitong kwento. Alam niyo, doble sugat na to si Ate Liza, no? Okay, I need to be careful sa pagbigay ng advice kasi hindi po madali to. Hindi na nga madali yung madiskubre mo may kabit yung mister mo. Yung madiskubre mong kapatid ng mister mo, yung kabit niya, double whammy to. Double betrayal to. Okay? Mag-asawa sila sa mata ng Diyos. Kaya ang hirap. So, again, may 3 lang ako advice para sa iyo, Lisa. Una, wag hayaan na ang sakit ang magdikta ng susunod na desisyon mo sa buhay. Lisa, normal yung naramdaman mo. In fact, kahit sino. Yung galit, yung sakit, yung betrayal. Pero tandaan mo, sabi sa James 1 verse 20, human anger does not produce the righteousness that God desires. Ibig sabihin, kapag nasaktan tayo, gusto natin agad gumanti, gusto natin magbulalas ng galit, gusto natin mag-post, gusto natin magdesisyon ng padalos-dalos. Pero tandaan mo, Lisa, ang mga desisyong ginawa sa matinding emosyon, ang mga desisyong ginawa ng padalos-dalos, kadalasan yan ang pinagsisisihan sa huli. Okay? Tandaan mo yan, Lisa. Pag punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng emosyon, huwag kang gagawa ng desisyon.
tanda mo, hindi ka nag-iisa. Sabi sa Bible, the Lord is close to the brokenhearted. Lumapit ka muna sa Diyos bago gumawa ng malaking desisyon. Pangalawa, harapin ang katotohanan pero wag iwanan ng katotohanan na nakasal kayo sa mata ng Diyos. Okay? Lisa, mali yung ginawa nila. Wala actually justification sa ginawa na tong dalawa na to. Marriage should be honored by all, sabi nga sa Hebrews 13. God will judge the adulterers. Pero tandaan natin, ang kasal ay sagrado sa mata ng Diyos. Hindi to basta-basta tinatalikuran, lalo na kung may anak tayong kasama ng pamilya. Sabi sa Malakay 2 verse 16, I hate divorce, says the Lord. Alright? Pero hindi ibig sabihin to tolerate mo yung ginawa nila. Hindi ibig sabihin walang consequence yung ginawa nila. Pero hindi rin agad-agad susuko ka. Kailangan ng katotohanan, kailangan ng proseso, kailangan ng paggabay sa Diyos. Kung meron kang mga spiritual mentor, maring parte ka na isang simbahan, suggestion ko sa iyo, Ate Lisa, magpa-mentor ka. Humanap ka ng mga tao. Baka hininong at ninang nyo sa kasal na mapagkakatiwalaan nyo talaga yung magulang mo kasi involved yun din yung kapatid mo. Kaya, ang point ko lang dito, Ate Lisa, wag agad ang solusyon mo hiwalay. Wag agad, ito na yung annulment paper, ginagawa ko na. Wag naman ganon. Kasi tandaan natin, ang Diyos mapagpatawad. Pero hindi ibig sabihin, tolerate ang sin. So merong proseso yan. Alam natin na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng wisdom kung paano i-handle ito. At pangatlong payo ko sa iyo, Ate Lisa, healing and restoration is possible. Pero kailangan of course ng repentance, kailangan ng pagsisisis on their part. I'm not saying ikaw ang dahilan, pero tingnan mo rin kung ano naging partisipasyon mo dito. Ba't ang mister mo suddenly naghanap ng iba? Baka naman puro tayo kay Junjun, yung anak mo lang. Okay? Puro ang concern mo. Puro na lang itong pagkain, puro hotdog na lang dito. Baka naman gusto na mister mo ng adobong manok, di ba? Kasi si Junjun gusto mo i-please, puro hotdog alam. So, ang point ko lang, minsan pag nagiging child-centered ang marriage, doon nagkakaroon ng kalokohan. So, Lisa, sabi ko, posible ang restoration. Hindi automatic, pero posible. Sabi sa Ephesians 4 verse 32, forgive one another. Now, forgiveness is commanded, but trust is built through time. Ulitin ko yung forgiveness should be immediate, pinatawad na kita, and then, pero hindi ibig sabihin, baliwala lang yon. If they repent, sabi sa Luke 17, forgive them. So, practical steps lang as I end. Magkalmado ka muna, calm down before ka makipag-usap sa kapatid mo at sa asawa mo. Pangalawa, harapin ang asawa, hindi sa sigaw, kundi sa katotohanan. Pangatlo, involve ang spiritual authority, pastor, counselor, or maring mga authority figure like parents nyo, at maglagay ka ng boundary, lalo na sa kapatid mo. Lisa, sinira nila ang tiwala mo, pero hindi nila sinira ang plano ng Diyos sa iyo. Tatagan mo ang loob mo, Lisa, para sa iyong mga anak. Sa mga gusto naman magbahagi ng mga kwento katulad ni Ate Lisa, pwede kayo magpadala sa amin ng sulat. Yung mensahe nyo sa Shell Cosim Facebook page. Makakatanggap din kayo ng MXC gift packs sa mga mapipiling letter sender.